Nilinaw ng pambansang pulisya na hindi mistaken identity ang pagkamatay ng hepe ng Investigation and Detection Management Section ng North Caloocan Police dahil sa shootout. Ito'y matapos umanong magnakaw ng naturang pulis sa isang convenience store sa Bulacan. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Sa kuha ng CCTV ng convenience store na ito sa Marilao, Bulacan, makikita ang pagpasok ng lalaking ito pasado alas 7 Lunes ng gabi. Nakasuot ito ng face mask, nakasombrero at pulang jacket. Pero imbes na bumili, nilapitan nito ang kahera at sabay nagdeklara ng hold up. Nilimas ng lalaki ang pera mula sa kaha. Maya-maya pa, makikita din na pumasok ang lalaki at ang kahera sa isang kwarto at kinuha ang pera sa loob ng vault. Tinutukan din ng suspect ang isa pang lalaki na empleyado ng convenience store. Matapos ang pagnanakaw, agad na tumakas ang suspect. Ang kahera nakatawag agad sa 911 para humingi ng saklolo. Dito na agad nagkasa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Makalipas ang halos 30 minuto, nasukol ang suspect sa barangay Loma de Gato. Sinubukan pa umano itong parahin ng mga operatiba, subalit imbes na sumuko, ay pinutukan nito ang mga pulis. Kaya't nabaril ito ng mga otoridad na noon ay nagpapatrolya sa lugar. Nag-U-turn yung motor ng suspect at nagpaputok. Makikita sa video, nagtakbuhan po yung 4 na mga civilians. At natumba yung ating pulis. Ayon kay Bulacan Provincial Police Office Director Police Colonel Angel Garciliano, tinangkapan ng suspect na itago ang krimen matapos na magpalit ng damit matapos ang panloloob sa convenience store. Subalit positibo itong kinilala ng kahera na lulan ng sasakyan ng mga pulis. Nagpagpag po siya, nag-remove po siya ng kanyang red jacket, and then nagkaroon ng spotting activities for his second victim. Lumalabas sa investigasyon na pulis ang suspect. Nakatalaga sa North Caloocan ng pulis bilang hepe ng Investigation and Detection Management Service. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen, pero ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, lumalabas na lubog sa utang ang pulis. Based dun sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Dagdag ni Garciliano, lumalabas na sangkot din sa iba pang kaso ng pagnanakaw ang pulis sa Bulacan. Pero walang anumang masamang record na naitala laban sa pulis. Nilinaw naman ng Bulacan PPO na hindi kaso ng mistaken identity ang pagkakapatay sa pulis. Ang isa pong magandang ebidensya na pwede tayong, shall we say, na magiging morally convinced tayo is the fact na makikita nyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Pesos, 5 piso, 10 piso, 50 pesos, 100. Ito po kasi, hindi po siya normal na nagtutugma doon sa eksaktong figure, eksaktong denomination. At dito po sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes ng mga cashier. Patuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.